And magandang umaga po muli sa bawat isa at salamat po sa Panginoon sa araw na ito na kanyang pinagkaloob upang tayo ay makapakinig ng kanyang mga salita. So gamitin ko na rin po kanina yung aking ginamit na introduction sa inyo. So batid na po natin yung nangyayari sa ating bansa, sa Senado particular. Naroon yung kaguluhan ng liderato at kung ating titingnan yung sa bahagi naman nila Senate Presidente na Cayetano, ay binabanggit nila na parang tila na pagkakaisahan sila o naging bias yung iba pang mga sangay ng gobyerno sapagkat sinusuportahan nila yung kampo nila Gatchalian, ng Malacanang, ng kumbaga, Kongreso, na tila ay sila yung kumbaga napag-iinitan o sila yung kumbaga napagkakaisahan. So makikita daw yung bias. At kagaya, naging biro na lamang niya, nangyayari, may sinasabi ng mga tao, hindi daw siya unifier. Pero mga patunayan hindi kasi yung daw dating mga liberal, mga pink, mga aktivista, nagkaisa-isa sila. Yun yung kanyang binanggit laban sa kanila. So, ibig sabihin, merong silang tinitingnan na pagiging bias sa gobyerno. Although, maging neutral tayo dito, pero yun yung kanilang kampo at yun yung nangyayari sa ating bansa. Kaya nga, makikita natin yung balita, antabayan lang natin kung ano pa yung mga mangyayari. So, bilang mga manampalataya, sa ating bilang isang lokal na iglesia, hindi marapat na merong ganitong klase ng ugali, na meron pagiging bias sa isang partikular tao o isang grupo. Hindi dapat nagkakaroon ng ganoon na nangyayari gaya sa ating bansa. At yun po yung babala sa salita ng Panginoon na marapat hindi kantungan sa isang iglesia na magkaroon ng ganung mga pagatangi. Kaya po sa ating pag-aaral ngayon, doon po tayo pupunta sa ganung pag-aaral. Kaya yung pamagat po ng ating pag-aaral ay yung kasalanan ng pagatangi. At ayon po yan sa ating magiging teksto sa James chapter 2, verse 1 to 13. Kaya po kung meron po kayo mga Biblia, akin po kayong inaaniyahan na samahan niyo po akong buksan sa James chapter 2, verse 1 to 13. At babasahin ko po yung buong passage. Ako lang pong babasa. Ang sabi po sa verse 1 ng salita ng Panginoon, wala po itong pagkakamali. Ito ay sapat sa ating mga buhay. Verse 1 to 13. Ito po yung panawagan ni James. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong panampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kalwalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan, o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo nagtatangi sa inyong sarili, at nagiging mga hukom na may mga masamang pag-iisip? Nigin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutan ito upang maging mayayaman sa panampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nag-iibig sa Kanya? Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi baga kayo pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakalkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo tinatawag? Gayunman, kung inyong ganapin ang kautosang hari ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili at nagisagawa kayo ng mabuti. Datapat kung kayo nagatangi ng mga tao, ay nakakasala kayo at kayo hinahatulan ng kautusan ng gaya ng mga suwail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitiso sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi huwag kang mangalunya ay nagsabi naman huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang inyong salitain, at gayon ang inyong gawin. Naggaya ng mga taong hukuman sa pamagitan ng kautusan ng kalayaan. Verse 13, sapagat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa, ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pangangaraw ngayong umaga, tayo po lumapit sa Kanya sa panalangin. Ama naming Diyos, muli, narito ang iyong mga salita na aming pong pagkasaluhan, may papangarap sa amin. Salamat Panginoon sa kalayaan na pribilehiyo na kami ay makapag-aral ng iyong salita, makapakinig po nito.
Kaya ang aming dalangin, O Diyos, humihiling kami patuloy yung awat habag na kami inyong samahan nawa kami ng iyong Santong Espiritu, nawa kayo po ang siyang mangusap sa aming pong buhay. Bigyan niyo po ako ng karunungan at nawa Panginoon sa bawat isa na narito na makikinig, bigyan niyo po siya ng kaunawaan. Alisin niyo po ang anumang hadlang upang hindi namin matanggap ang iyong mga salita. At nawa, O Diyos, makapangyarihan kayong kumilos sa aming kalagitnaan. At kung meron man, O Diyos, dito na wala pang kaligtasan, wala pang katiyakan, O Diyos, kung siya tutungo matapos ng kamatayan, kayo po kumilos sa kanyang buhay. Nawa ang salita ang makapanagana sa kanyang puso at nawa kayo po ang siyang tumawag sa kaligtasan. Kahit muli, O Diyos, wala kami ibang hinahangad kundi ikaw ang aming maitaas at ikaw ang aming mapurihan. Ito aming dalangin sa iyo sa pangalan ng inyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Ang aklat po ito ni James ay kanyang isinulat sa mga nagsipangalat na mga manampalataya noon sa konteksto nila dahil ng pag-uusig at ibang mga kadahilanan, sila ay ng ibang bayan, sila ay tumakas dahil din ng mga iba't ibang mga pagsubok at nakita po yan sa chapter 1. At ang kanyang layo naman dito ay ipakita sa kanyang sulat na ito sa buong aklat, nilalayon niyan na ipakita yung tunay at practical na pagiging mga manampalataya. Kaya kung babasahin niyo po yung aklat ng James, para siyang New Testament Proverbs, yung tinataguro sa kanya. Pinapakita din, challenge niya yung katotohanan ng faith. Dapat nakikita niya sa gawa. Hindi lamang sa pakikinig, salita, kundi ang pagkasagawa nito. Hindi nagkakamali po yung naging pangalan ko dito nung huli akong nangaral. So, dito po sa chapter 2, tinutukoy naman niya ang isang konkretong kasalanan na kontra sa dinadala nilang panampalataya. So dahil nga ang motive at ang challenge ni James sa kanyang mga sinusulatan ay yung katotohanan ng kanilang panampalataya, meron siyang tinutukoy ditong kasalanan na kumokontra sa panampalataya. At walang iba kundi yun po yung pagtatangi sa tao. Pagiging partial or pagiging bias sa tao sa loob mismo ng iglesia o ng church. Sa mga pagtitipon kung saan pinarangalan ang mayayaman at binabaliwala ang mahihirap, ipinapaalala po ni James na ang panampalataya dapat kay Kristo na Panginoon ng kalatian ay hindi maaaring dapat samahan ng anumang pagkatangi. Kung si Kristo ang Panginoon ng kalatian sa loob ng iglesia, dapat walang anumang naya-highlight na ibang tao o sino man. So ibig sabihin po dito, itinatama ni James ang wastong implikasyon ng panampalataya sa Panginoon sa buhay ng mga manampalataya sa pamamagitan ng hindi pagkatangi at dapat magpapakita ng awa na walang pinipili. So hindi dapat siya mangyari sa loob ng iglesia kung si Kristo na Panginoon ng kalatian ang kanilang Panginoon, yung kanilang panampalataya, walang sino man dapat ang nabibigyan ng anumang pagpapahalaga na nagdudulot ng kasalanan ng pagkatangi. Kaya po bilang mensahe ngayong umaga, ito po yung nais ko pong edit sa inyo, ang tunay na panampalataya sa Panginoon ay nagbubunga ng pag-ibig na walang pagkatangi at pamumuhay na puspos ng awa. Kung tunay daw po ang ating panampalataya sa Panginoon, yan daw po yung magbubunga ng pag-ibig at sa pag-ibig na yon wala dapat na nangyayaring anumang pagkatangi at dapat mayroong pamumuhay na puspos ng awa. So mula po dyan, dalawang bagay. Una, inaalis ng ebanghelyo ang lahat ng pagkatangi. At pangalawa, inilalagay ng kautusan ng pag-ibig ang awa na walang pinipili. So dyan po natin hatiin yung ating mensahe ngayon. Sa una, inaalis ng ebanghelyo ang lahat ng klaseng ng pagkatangi. Ayon po yan sa verse 1-7 sa ni James sa kanyang pagbubungad pa lamang sa kanila, pagpapaalala na meron tayong Panginoon ng kalatian. So ibig sabihin, nakabatay sa pagkilala sa Panginoon ng kalatian, kaya't wala dapat anumang puwang na magtangi ang mga manampalataya. So ibig sabihin, dahil sa loob ng iglesia, si Kristo lamang yung Panginoon ng kalatian, ibig sabihin siya lang dapat yung kinikilala, pinaparangalan, wala dapat nangyayaring pagkatangi na meron tayong ibang pinapahalagahan sa loob ng iglesia. Sapagkat tinanggap ng Panginoon ang manampalataya hindi base sa ating mga sarili, kundi dahil ng kanyang biyaya.
So nagsimula si Santiago sa isang utos. Matapos siya ipalala ang Panginoon ng Kalatian, nagsimula siya sa isang utos, huwag kayong magtangi ng tao. So nagsimula siya sa utos na hindi marapat sa mananampalataya ang magkaroon ng ganitong klase ng kagawian na kung saan ito'y nakapundasyon dapat, yung kanil dapat maging pagkatangi, ang kanilang itinatangi lamang dapat ay si Kristo na Panginoon ng Kalatian. So ipinapakita po diyan yung pagkilala sa titulo na nakaugnay kay Kristo sa kanyang lubos na kadakilaan. So kung meron man dapat tayong itangi, walang iba kundi si Kristo, ang Panginoon ng Kalatian. Kaya naman, sinabi ni Santiago na ang pananampalataya sa Panginoon, kung tayo din nananampalataya sa Panginoong ito, naniniwala talaga tayo kay Kristo na maluwalhati. At the same time, kung ang nangyayari naman, meron nangyayaring pagkatangi, yun daw ay inconsistent. Hindi daw siya, kumbaga, hindi siya dapat o hindi siya dapat mangyari. Nasabihin natin kung tayo may tunay na pananampalataya kay Kristo na maluwalhati, at the same time may pagkatangi tayo, kumbaga, hindi ka panipaniwala iyon. Inconsistent. Dahil ang kalatian ni Jesus ang nagpapantay sa lahat at wala silang pagkakaiba-iba. Yun yung kumbaga nag-i-equal sa atin. Wala sino mang mahalaga sa church, pinapahalagan kundi si Christ na maluwalhati. Kaya nagbigay po ng babala si Santiago sa mga mananampalataya noon. Sapagkat ang nangyari, nagpakita sila ng partiality, ng pagkatangi. Partikular, sa ating binasang teksto, merong mga mayaman sinagoga at mas higit nilang nabibigyan sila ng pagpapahalaga. Mas binibigyan sila ng importansya kaysa sa mga may hirap sa loob ng iglesia. So, ibig sabihin, sa nangyari noon, ipinapakita na merong nangyayaring diskriminasyon sa pagsamba sa Panginoon sa iglesia. Na kung saan, dapat sa iglesia, ito dapat yung lugar na nakikitaan ng biyaya at pagkakapantay-pantay. So, nadi-distort ngayon yung pagsamba sa Panginoon. So, big deal ito. Sapagkat yung pagtitipon ng iglesia, tandaan natin, yun po ay unang patikim ng kaharian ni Kristo. At kung may nangyayaring pagkatangi sa loob nito, kinokontra niyan yung katuparan at kalubusan ng gospel, yung pinaka-message ng gospel, na ang lahat ng mga mananampalataya ay iisa kay Kristo. So paglaban siya mismo sa mensahe ng iglesia. So hindi siya dapat magpatuloy. So binibigyan siya ng pag-address sa Santiago. Gaya din na sinabi ni Pablo sa Galatians 3 verse 28. Patungkol sa mga mananampalataya, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So yun dapat yung maging kaisipan nila. Pagkapakita na kung paano natin tinatrato ang ating kapwa sa pagsamba, ay yan ay po ay sumasalamin sa ating teolohiya o kaunawaan ng biyaya. Kung talagang tayo malago sa pagkaunawa sa ebanghelyo ng biyaya, so ibig sabihin, dapat in practical sense, sa ating aplikasyon sa ating buhay, hindi dapat nagkakaroon ng ganong partiality, yung binabagay ni Santiago dito. So, kaya kung ang isang iglesia ay puspos ng biyaya, ay dapat itrato niya ang lahat ng may pagkakapantay-pantay na mayroong pagrespeto. Subalit, again, hindi po ganyan na nangyari sa iglesia noon na ginagalawan nila Santiago. Kaya sabi nga sa verse 3, inyong tinangi ang may suot na damit na maganda. At yung sabihin, maupo ka sa dako maputi. Tapos sa dukha naman, hindi ganon. Tumayo ka riyan o upo ka sa ibaba ng aking tungtungan. So hindi siya nangyayari noon. Ipinapahiwatig po dito yung salitang pagtanggi or pagtangi o respect bilang nagbibigay ng pabor. So meron silang binibigyan ng pabor, merong hindi. So ibig sabihin po niyan, hindi lamang ito simpleng pagtingin, kundi meron talagang pagkiling. Meron talagang pagiging bias na nangyayari doon. At dahil ng pagkatanging ito, merong mas higit na nabibigyan ng pabor sa loob ng iglesia noon. Gaya ng, yung nga, pagka makapangyarihan, mayaman that time, doon sila pinapaupo sa mainam na upuan, sa mga duka, kung saan ka lang nandyan, bahala ka na. So yun, in practical sense, yun nangyayari. Subalit, yung gaya nga ng mga mahihirap, binanggit doon sa ilalim ng tungtungan, yun po ay isang larawan ng pagpapahiya.
pagtingin na mababa ang isang tao. So, ganoon nila naging trato sa mga mahihirap. So, yung ganitong uri ng pag-uugali, kapag ka ganito yung kinahatnan ng isang iglesia, nagkaroon ng partiality, ibig sabihin, nilalagyan nila ang kanilang sarili bilang hukom. Sila yung parang nagbibigay ng importansya o nag-evaluate kung gaano kahalaga ang isang tao o hindi. So sila yung nagiging hukom sa kanilang sarili, which is hindi dapat sapagkat meron lamang tayong isang hukom na matuwid at walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya ipinapakita din po dito ni Santiago yung isang matinding irony. Sapagkat pinarangalan din nila yung mga mayayaman na sa realidad ay sila yung umuusig sa kanila that time. Sapagkat karaniwan ng panahong iyon yung kawalan ng katarungan. Kawalan ng, kumbaga, batas. Yung pang-aabuso ng mayayaman sa mga hirap. And yet, sila yung mas sigit na pinapahalagahan sa loob ng iglesia. So, binanggit ni Santiago yung ugat ng pagiging bias na ito. Ano yung pinakaugat? Ang sabi niya, sapagkat masama ang kanilang pag-iisip sa kanilang kaisipan na patuloy na umuusbong dahil ng kanilang makasalanang kalikasan. Kaya napakahalaga po dito na patuloy na magkaroon ng binabagong kaisipan, ng banal na kaisipan. Kaya't nabigay po muli si Santiago ng isang malalim na katotohanan para isaalang-alang. Ito ay sa kung paano mismo tinanggap ng Diyos ang isang taong makasalanan. So nagbigay ngayon siya dito ng isang katotohanan na kaya lang dapat balikan sa verse 5. Ito yung kaya lang naging pagkatanong kasi yun yung ginagawa ninyo, nagtatangi kayo. Sabi niya may panampalataya kayo kay Kristo ng kalatian. Sabi sa verse 5, hindi baga pinili ng Diyos na ang mga dukha sa sanglibotang ito upang maging mayayaman sa panampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nag-iibig sa Kanya? So ipinapakita dito ni Santiago yung naging basis ng Diyos kaya sila tinanggap. Wala sa kanilang sarili, kundi purong biyaya ng Diyos. Ngayon, kung sinanampalataya sa Diyos, dapat may ganito din. Hindi batay sa kanilang mga sarili, kundi dahil sa awa ng Diyos. So ito yung pinapanumbalik na katotohanan ni Santiago sa kanila. Pinapakita dito ang kaibahan ng dakilang pagpili ng Diyos kaysa sa masamang pagpili nating mga tao. Ganito po yung kabaliktaran. Ganito kabaliktaran ng pagtanggap ng Diyos sa tao, hinirang niya ang mga dukha. Hindi dahil ang kahirapan ay nagbubunga ng biyaya, kundi inihayag na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. Ito lamang kaya tayo tinanggap. Kaya hindi dapat tumantong sa punto na nagkakaroon tayo ng sariling standard para tanggapin din ng isang tao at yung isa hindi. So, hindi dapat siya. Kaya ating makikita yung malinaw na katotohanan dito. Bilang point, ang biyaya ng Diyos ang nagpapantay sa lahat ng tao sa harapan ng krus. Din dapat palagi katotohanan ating binabalik-balikan na katotohanan ng Ebanghelyo. Kapag palagi natin tinitingnan yung biyaya ng Panginoong Jesucristo, kung sino tayo sa kanyang harapan, yan yung magpapantay sa atin sa lupa. Pinapakita kung sino tayo, kaya tayo tinanggap ng Diyos. Kaya yung pagkatangi ay tanda ng pagtalikod at pagkalimot sa biyayang ito na mismong tumubos sa ating mga manampalataya. Ngayon, kung nagkakaroon tayo ng ating sariling standard, ating nakakalimutan, ating tinatalikuran yung biyayang ating natanggap. Kaya kung merong mga naitaas dapat sa iglesia, wala dapat iba, kundi si Kristo, na karapat dapat itangi sa lahat. At dapat natin tandaan na lahat tayo ay pare-parehas sa harapan ng Diyos. Tayo po ay mga makasalanan lamang naman, na karapat dapat sa kapahamakan, sa impyerno, na kinahabagan at binayaan lamang ng Diyos. Tandaan natin kung sino tayo nung tayo tinanggap ng Diyos. Tandaan natin na hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil ng ating itsura. Hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil ng ating lahi. Hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil ng ating katayuan o estado sa buhay. Hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil ng ating mga pag-aari sa buhay na ito. Hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil ng ating angking husay o talino o kapasidad. Hindi tayo tinanggap ng Diyos sa kung ano man ang meron sa atin.
Walang anong makita sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin upang tayo'y tanggapin ng Diyos. Tayong lahat ay makasalanan. Subalit tayo tinanggap ng Diyos dahil ng purong biyaya niya. At bilang mga manampalataya niya, gawin dapat yung maging pagtingin natin sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Tinatanggap lamang tayo ng Diyos dahil ng kanyang biyaya. Maging ganoon din po tayo. At kung tayo mga manampalataya ng Diyos, dapat nasalamin o dapat nakikita rin sa ating buhay ang katotohanan ng iyan. Kung paano natin tinatrato ang ating kapwa at masigit ang ating kapatiran sa loob ng iglesia. Kaya bilang implikasyon, tandaan natin yung pagkatangi, siya ay pagkakasala laban sa likas ng Diyos. Ang Diyos ay pagbiyaya. At kapag tayo nagkatangi, kumukontra tayo sa katotohanan yan. Ang sabi nga sa Biblia, ang Diyos ay walang pagkatangi ayon sa Romans 2 verse 11. Ang kanyang paghatol ay batay sa katwiran, hindi sa panlabas na anyo. Kung magkagayon ng pagkatangi ay pagsuway sa kanyang halimbawa, pagkontra sa kanyang kalooban. At tandaan natin, ang pagkatangi ay pagtalikod sa ebanghelyo ng grasya o ng biyaya. Kung iniligtas tayo ng Diyos, hindi dahil sa ating kakayahan, kayamanan o dangal, paano natin may pagtatanggol ang pagtrato sa iba batay sa mga ito? Tandaan natin, ang biyaya ay sumisira sa bawat uri ng pagmamataas, bawat uri ng standard. Kaya huwag tayo humantong sa ganoong ugali. At ang pagkatangi, tandaan natin, yan ay paglabag sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Yan yung paglabag sa pagkakaisa. Sapagkat sa church, walang mas mataas, walang mas mababa na bahagi. Lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay magkakaibang sangkap. Merong masigit na nakikita sa paglingkod, merong taga-support, merong tagaluto, merong ibang ministeryo, etc. Lahat tayo pantay-pantay, bagaman kakaiba ng ginagawa tayo sa ministeryo. At yung pagkatangi, yun ay pagsira sa katawan ni Kristo na pinag-isa ng kanyang dugo. So, ganoon din natin kung makita dapat yung iglesia. Hindi pinagbuo ni Kristo, kanyang pinag-alayan ng buhay, ng kanyang sariling dugo. Kaya't wag tayo yung sumira niyan. Kaya't bilang paalala po sa atin, warning. Ang iglesia nagpapakita ng pagkatangi batay sa kayamanan, impluwensya o edukasyon, etc. ay itinatanggi ang ebanghelyo na ipinapahayag niya. Kung ang iglesia ay nagkakaroon ng ganyang pagkatangi, batay sa iba't ibang estado o kalagayan ng tao, yung mismong gospel message na kanyang daladala ay kanya mismong tinatalikuran. Nawala ng kabuluhan. Kahit paala po yan sa atin. At sa ating modernong panahon, maaaring iba na yung anyo ng partiality. Maaaring pabago-bago yung itsura o anyo niyan ng pagkatangi. Kaya sabihin, hindi tayo mahantong doon sa case ng church nung time ni James. Pero pwede rin yung iba na maging anyo ngayon. For example, favoritism. Yung ating pinapakisamahan lamang ay yung ating paborito sa church. How about sa ibang di mo paborito? Pwede sa estado. Kinakausap mo lamang yung kalibel mo. O edukasyon, yung kaparehas mong professionals. Ngunit nanatili yung tanong sa atin. Mahalagang tanong, pinapahalagahan pa ba natin ang ating kapwa? Ang bawat kapatid natin sa panampalataya batay sa biyaya ng Diyos o batay na sa panlabas na aspeto? Paano natin pinapakitunguhan ng ating kapatid sa panampalataya? Ano yung pinakasalayan? Pwede tayo magkausap-usap dahil ng profession? Pwede tayo magkausap-usap dahil ng isang habit? Sports? Pwede tayo mag-usap-usap dahil sa edukasyon? Pero saan tayo na bumabatay? Yun pa rin ba ay dahil ng ebanghelyo na siyang gumawa para tayo pagkaisahin? So kapag doon tayo bumatay sa mga ganong uri ng standard, darating pa rin tayo sa partiality o pagkatangi. Kasi hindi lahat edukado, hindi lahat ay merong pag-ari, hindi lahat may profession. How about sa iba? Kung yun ang ating preference.
So hindi dapat yun ang maging batayan, kundi palaging gospel, biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung tanong sa atin, meron ka bang iniiwasan sa church? May iniiwasan ka bang kapatid sa Panginoon? May iniiwasan ka bang hindi mo kaparehas ng thinking? Ang pinapakisamahan mo lang ba sa iglesia ay yung kapwa mo lamang edukado? Ang pinapakisamahan mo lang ba yung kapwa mo professional? Yung kapwa mo lamang may kakayanan sa buhay? Talong po yan sa atin. Dapat ay tandaan na pinakisamahan at tinanggap lamang tayo ng Diyos bagaman napakalayo natin sa Kanya dahil ng Kanyang biyaya. Isipin natin kung ang Diyos ay kagaya ng ating kaisipan, pinapakisamahan natin ayon sa panlabas na kalagayan, siguro marami ng hindi tayo tinanggap siguro ng Diyos. Kung yun yung gagamitin ng Panginoon. Pero hindi ganon. Purong biyaya ng Diyos. Kaya tayo tinanggap niya. Kaya yun din po yung ating tularan. Kaya anumang anyo ng pagkatangi, atin na po siyang iwaksi at talikuran. Tandaan natin, walang mas nakahihigit. Tayo pare-parehas. Makasalanan lamang tayong tinanggap dahil ng biyaya. Dahil ng ebanghelyo ng biyaya na pag-isa tayo, bagaman magkakaiba ang bawat isa sa atin, iba yung kahanga-hanga sa gawa ng Diyos, tayo na pagbuklod bilang isang church, bagaman tayo magkakaiba. Hindi tayo pare-parehas ng background, hindi tayo pare-parehas ng edukasyon, ng kakayahan sa buhay, hindi pare-parehas ng lahi, ay sa bagay. Lahat naman tayo Pilipino, pare-parehas ng tayo. Pero yun yung hiwaga ng ebanghelyo, ipinagkaloob sa atin. Bagaman tayo magkakaiba, pinagbuklod tayo. At sana walang anumang maging pagkatangi na siyang magdudulot ng pagsira dito. Kaya dahil ng ebanghelyo, kahit tayo mga kabataan, kaya nating mapalapit sa mga ama sa iglesia. Kahit tayo kabataan, pwede tayo mapalapit sa mga ina ng iglesia, sa mga lola. At kung tayo mga magulang, tayo mga adult, pwede tayo mapalapit sa mga youth, mga professionals. Walang anumang barrier. Dahil isang ating sahalayan, gospel. At kung magiging ibang ating sahalayan, edukasyon, etc., magkakaroon ng mga barrier. Magkakaroon ng mga grupo-grupo. Kaya alisin natin yung mga ganoong self-preference. Kaya bilang hamon po sa atin sa unang point, balikan mo palagi ang ebanghelyo ng biyaya para tuloy mong maibig ang iyong kapwa. Walang ibang, method or technique para ito ating makultivate. Bumalik palagi tayo sa gospel. Palagi tayong bumalik sa biyaya ng Panginoon. Kung paano tayo tinanggap ng Diyos. Nasaan ka ba? Sino ka ba? Ano tayo tinanggap ng Diyos? Tayo ba ay katanggap-tanggap nung tayo nasumpungan ng Diyos? Hindi. Doon palagi tayo bumalik. At pagka palagi nating naging salang-alang sa ating kaisipan, doon na makukultivate kung paano dapat tinatrato ang ating kapwa. Kung paano tayo inibig ng Diyos, yun yung ating tatrato na may pag-ibig ang ating kapatid. So yun po yung una. Iniaalis ng ebanghelyo ng biyaya ang anumang uri ng pagkatangi. Pangalawa, inilalagay ng kautusan ng pag-ibig ang awa na walang pinipili. Ayon naman po yan sa verse 8 to 13. So pinapaalala po dito ni Santiago, meron siyang binabanggit na kautusan. Royal law or kautusang hari. Ang sabi niya, dito ito'y tumutukoy sa pag-ibig sa iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito po yung isa sa great commandment ng ating Panginoong Jesus. Ang ibigan ng ating kapwa na gaya ng ating sarili at tinatagurian siya ni James na royal law. Kautusang hari. Tinawag itong hari sapagat ito ay batas ng kaharian ni Kristo na hari. Ang command na ito hindi nagmula kung kanino. Ito'y nagmula sa ating hari. Walang iba kundi kay Christ. At bilang tayo ay nasakupan niya, kabilang tayo sa kaharian, mga manampalataya, pinapaalala ni Santiago na dapat itong ganapin, dapat natin itong sundin bilang mga manampalataya. So tinutukoy po dito ni Santiago ang puso ng Kristiyanong pamuhay. Yung pinaka-essence ng ating buhay bilang mga manampalataya. At alin po yun? Una yung pag-ibig sa Diyos, pero tinutukoy dito
ang ibigin ang ating kapwa. Isa yan sa core na katotohanan dapat sa mga mananampalataya. At kung nagagawa ito ng isang iglesia, ay sinasalamin nito ang wasto ang panuntunan ng hari, sapagkat ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu na siyang tumutupad sa kautusan. Kung ating titignan sa mga sulat ni Pablo, yan yung katuparan ng kautusan, yung pag-ibig sa ating kapatid, sa ating kapwa. Kaya ayon po sa verse 9, ngayon, kung merong pagkatangi sa mga tao, ito ay pagkakasala. At pagkapakita na ang pagkatangi ay hindi simpleng maliit na pagkakamali lamang. Ito ay kasalanan at tahasang paglabag sa kautusan ng hari. Kasi yung pagkatangi, yun yung pumipigil para tukdin natin yung royal law, yung pag-ibig sa kapwa. Kaya pag nangyayari yan, tahasan siyang pagrebelde. Ayoko sumunod dito. So pinapayag din po ni Santiago na ang pagsunod sa kautusan, tandaan natin, yan din daw ay pagsunod sa kabuuan, totality ng law. Sapagkat ang kautusan ay buo at nagkakaisa. Kaya't sabi niya, kaya't ang paglabag sa isa ay paglabag sa integridad ng tagapagbigay ng kautusan. Kaya naman ang magtangi ng kapwa ay pagpapatunay ng paglabag sa kautusan. Paglabag sa kabuuan ng kautusan. So yun po yung binibigyan dito ng importansya ni James. Na ibig sabihin, hindi tayo pwede maging namimili kung alin lang yung ating susundin sa kautusan. Hindi ganon. Kasi kapag gano'n ang ating naging kaugalian, kumbaga, winawalang halaga natin yung integrity ng nagbigay ng utos. So hindi pa rin tuloy na pagsunod yun. Kaya sabi, sa natitito sa isa, nagkakasala na sa buong kautusan. Pagkapakya din po yan sa atin bilang tao ng ating kawalan ng kakayahan, ng ating kawalan ng magagawa para tukdin ang buong utos ng Diyos. Pinapakita rin po yan sa atin na hindi natin kaya na sundin ito. Kaya yan po dapat yung marapat na maghatid sa atin kay Kristo. Una, dapat at natukoy, dapat palagi tayong bumalik sa biyaya ng Diyos. Pero yung katotohanan ng ating binabagay ngayon dito, na katotohanan ng kautusan, natin ito kayang tukdin. Yan din po yung humihilas sa atin, tutulak dapat sa atin para palagi tayong dumapit kay Kristo. Laging sumalalay sa Kanya. Ito din ang nagtataas sa biyaya ng Diyos, na ang kaligtasan na hindi nakadepende sa pagsunod, kundi yan ay purong biyaya ng Diyos. At mas binigyan po yan ng diin ni James sa verse 11, kung saan sinabi niya mismo na ang pagsunod ay hindi pagsunod sa ilan lamang sa kautusan. Sapagkat dahil iniutos ng Diyos ang lahat ng mga ito, ang pagpiling pagsunod lamang ay hindi talaga pagsunod, kundi pagsuway. At idiniin niya na ang pagkatangi ay kaparehong paglabag din sa kabanalan ng Diyos, gaya ng pagpatay o pangalunya. At nabasa kanina, inihahanay ni James yung partiality sa ganong uri ng mga kasalanan. Ibig sabihin, pare-pareha siyang kasalanan. Huwag natin isipin na magaang kasalanan siya o merong little sins. Walang ganon. Same sin siya sa harapan ng Diyos. Kaya nananawagan si James sa mga mananampalataya at that time na mamuhay sila gaya ng pinalaya ng Ebanghelyo. Gayunpaman, ay nanatili may pananagutan sa Diyos. Yung kautusan ng kalayaan tinutukoy niya ay hindi ito nang aalipin, kundi dapat nilang makita na ito yung nagpapalaya sa puso ng tao para sumunod ng may pasalamat sa Diyos. So yun din dapat na maging pagtrato natin doon sa law ng ating Panginoong Yesus. Hindi siya nang aalipin sa atin para ayat ng ating ginagawa. Siya yung nagpapalaya sa atin sa kasalanan upang tayo'y lubos na makasunod sa Diyos ng may pasalamat. Pinapakita po nito na ang sanctification ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay wala sa ilalim ng kaparusahan ng kautusan, kundi nakapailalim na sa agalakang gabay nito. At yung verse 13, yun po yung nagbibigay konklusyon na talata. Nagpapahayag ng eschatological o panginaharap na prinsipyo ng katarungan ng Diyos, na silang tunay na nakatanggap ng awa ay nagpapakita ng awa, habang silang walang awa ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya. Lumuluwalhati ang awa, hindi dahil inaalis ito ang katarungan, kundi dahil ito'y naisakatuparan na kay Kristo.
na siya ang nagdala at dumanas ng kaparusahan para sa kanyang bayan. Walang iba kundi sa kanyang iglesia, sa mga mananampalataya. Kaya ipinapakita po dito ni James yung implikasyon na dapat ang mga mananampalataya na nakaranas ng awa ng Diyos ay dapat ipakita ito sa bawat tao nang walang pinipili. Kung tayo ay na nakaranas ng kahabagan ng Diyos, awa ng Diyos, dapat nakikita din natin siya sa ating buhay, pinapakita din natin na wala tayong pinipili. So ganito po siya, dito ni Santiago, yung kahalagahan ng pag-ibig at awa sa Kristiyanong pamuhay. So dapat para nariyan yan, hindi siya optional, dapat ninanalitay sa ating mga puso. Ang sabi nga po ni Thomas Watson, ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan at ang awa ang kaluluwa ng pag-ibig. Magkasama po siya. Kaya dapat yun po yung ating kinukultivate. Kaya bilang point, ang kautusan ng pag-ibig at awa ay sentro ng moral na pamantayan ng Diyos. Sino po yung center? Dapat nakikita sa atin yung pag-ibig at awa. Kung yun ay ating naranasan mula sa Diyos, dapat atin siyang ipinaparanas din sa ating kapwa. Kung siya ipinaranas ng Diyos na walang tinatanging tao, batay lamang sa kanyang biyaya, dapat ganoon din. Kung tinanggap natin ang kanyang awa, tayo rin ay dapat maging maawain. Ang tunay na pagsunod ay hindi lang pagkilos tanda natin ng kalooban, kundi pagkilos ng pusong puspos ng awa. Yung ating ginagawa palagi po siyang nagmumula sa pusong pinuspos ng awa ng Diyos. At ang Kristiyano ay hindi, tandaan natin, hindi tayo pinapatakbo ng batas ng pagiganti, kundi batas ng biyaya. Yun yung ating sinusunod ngayon. Tayo nakaangkla sa biyaya niya. At tandaan natin, ang pag-ibig, yun yung ebidensya ng tunay na panampalataya. Kung ating sinasabing tayo meron tunay na panampalataya, dapat meron tayong pag-ibig. Kung wala ito, ibig sabihin, merong question mark sa ating pinapahayag na panampalataya. Sapagkat ang hindi marunong umibig, marahil ay hindi pa nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Yun sinasabi ni John sa kanyang aklat. 1 John chapter 4. At ang hindi marunong magpatawad ay marahil hindi pa nakakaunawa ng kapatawaran. Sinasabi ng Panginoon niya sa Mateo 18. At dapat natin tandaan na kaya lamang tayo tinanggap ng Diyos dahil ng kanyang pag-ibig. Sa kabila ng hindi naman tayo kaibig-ibig. Kaya tayo tinanggap ng Diyos ay dahil ng kanyang awa. Sa kabila ng hindi naman tayo karapat-dapat sa awa. Yan po'y panawagan sa atin mga kapatid. Nasariwain natin yung katotohanan iyan sa ating buhay. Sapagkat maaaring pinanghahawakan mo ang pag-ibig at awa ng Diyos, subalit hindi mo ito naipapakita sa iyong kapwa. Maaaring itong ipahayag na umiibig tayo sa Diyos. Subalit iniibig natin ang ating kapwa. Kung ating babalikan siya sinasabi ni John sa kanyang sulat, sinasabi natin iniibig natin ng Diyos na hindi natin nakikita. Pero yung kapwa na yun nakikita, hindi mo magpakitaan ng pag-ibig. Contradiction siya. Paalala po yun. Hindi po natin deserve ibigin at kaawaan. Hindi tayo karapat-dapat sa ganyan. Sapagkat kung ating ang babalikan palagi kung sino tayo mga nagrebelde, mga masama, makasalanan, mga napopuot sa Diyos, tayo mga sinumpa, mga cursed, karapat-dapat sa lahat ng uri ng kaparusahan, and yet, inibig at kinawaan tayo ng Diyos. Nanatili pa ba sa atin yung katotohanan niya sa ating mga puso? Kung tunay mong nakita at naranasan na dakilang kahabagan ng Diyos na ito sa iyong buhay, dapat yan yung maging salayan upang ibigin mo at kahabagan mo ang iyong kapwa, kagaya mong hindi rin naman kaibig-ibig. Ay mo sabihin, hindi naman kaibig-ibig yung kapwa ko. Ikaw ba'y kaibig-ibig sa harapan ng Diyos? Hindi rin. Kaya't bilang implikasyon, makikita natin, ang awa ay ebidensya ng bagong puso. Ang kakulangan ng awa ay patandaan ng pusong hindi patunay na nababago. Kahit yung tanong sa atin, nabubuhay ka ba na may pusong maibigin at maawain sa iyong kapwa, lalo na sa iyong kapwa mananampalataya?
Kung yung titingnan ng disposition ng iyong puso, naroon na ba iyon? Ikaw na ba'y umiibig sa iyong kapwa? Ikaw na ba'y nahahabag sa kanila? Sa iyong pagkaunawa ng iyong naranasang kaligtasan mula sa Diyos, yun ba'y iyong nararamdaman para sa iyong kapwa? Iniibig mo lang ba ang iyong kapwa o iyong kapatid na nagpapakita rin ng pag-ibig sa iyo? Habag ka lang ba sa nagpapakita ng habag sa iyo? Naging mabuti ka lang ba sa nagpapakita sa iyo ng kabutihan? Na parang conditional na lamang ating ginagawa, transactional na lamang. Kung ganyan lamang ang iyong ginagawa, hindi po iyan pagpapakita ng tunay na pagsunod sa kautosang hari ng Panginoong Yesus. Kaya't bilang panawagan sa atin, kung tunay kang Kristiyano, dapat maging halimbawa ka ng awa. Kung tayo dapat nakikita ng kahabagan. Tayo dapat nakikita ng pag-ibig sa ating panalita, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating relasyon sa ating kaibigan, sa ating kapamilya, sigit sa iglesia, tayo dapat inakitaan yan. Sapagkat ang sukatan na ginagamit natin sa iba, doon din daw tayo susukatin. Ayon sa Matthew 7 verse 2. Kaya't bilang hamon sa atin, magsalita tayo at kumilos sa ilalim ng batas ng kalayaan sa pag-ibig. Ang biyayang gumagabay sa pagsunod. At ating palitan ng pagkatangi ng kahabagan. Ating tingnan ng Diyos kung paano tayo tinanggap. Kaya nakita natin yun yung ating isabuhay. Kung ating po nakikilala si Corrie ten Boom, kung hindi pong nalaman yung pangalang iyon, siya po ay isa sa nakaligtas noon sa kampo ng mga Nazi, mga Germans. At sa kanyang karanasan, marami siyang mga kinaharap na mga paghihirap, mga pagsubok. Subalit, dumating ang punto. Siya nakalaya na. Dumating yung punto na siya ay minsang nakaharap niya yung dating gwardya na German na nagmalupit sa kanyang kapatid. Pero mabigat yon. Tanda-tanda pa niya yung mukha ng German na yon. Gumawa ng kalupitan sa kanyang kapatid. Subalit humingi ito ng awa sa kanya. Lumapit siya, yung gwardya, humingi siya ng tawad sa kanya. At si Corrie, siya napatigil. Siguro hindi niya in-expect. Ngunit kalaunan ay kanya sinabi, pinapatawad kita, kapatid. Ang sabi niya pagkatapos, ang kapatawaran ang susi na bumubukas sa pinto ng pagkamuhi at nagwawasak ng tanikala ng kapaitan. Paano nagawa ni Corrie? Siyang Kristiyano. Dahil binalikan niya kung paano siya pinatawad ng Diyos. Gaano man nakita sa pantaong panaw, hindi ito karapat-dapat ng aking kapatawaran, hindi ito karapat-dapat na ibigin taong ito. Pero nakita niya, ang Diyos na nagpatawad sa kanya. Nakita niya din yung kanyang sarili. Hindi rin ako karapat-dapat patawarin. Kaya dahil doon, napagpatawad siya. At bilang challenge sa atin, hayaan mo ang awa ng Diyos ang manaig sa iyong puso. Ang pinatawad ay dapat marunong magpatawad at ang minahal ay dapat marunong magmahal. Kaya bilang konklusyon, tandaan natin, nakita po natin, ang tunay na panampalataya sa Panginoon ng Kalatian ay hindi maaaring samahan ng pagkatangi. Ang ebanghelyo ng biyaya ay tumatawag sa atin na tayo umibig ng walang kinikilingan at magpakita ng awa gaya ng natanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. Last quote from John Calvin. Sabi niya, kapag ang kalatian ni Kristo ay sumikat sa ating mga puso, nawawala ang lahat ng pagkakaibang itinataas ng tao sapagkat ang biyaya ay nagpapantay sa lahat sa harapan ng Diyos. Kaya kung meron man palagi tayong babalikan para maiwasan ang ganitong uri ng kasalanan, balikan natin ang ebanghelyo ng biyaya. Tingnan natin si Kristo, ang ating Panginoon. Still gospel. Kaya ito palagi yung sentro ng ating buhay bilang mga manampalataya. Kaya insaya sa atin, palagi ating balikan. Lumago tayo sa ebanghelyo.
Palaging maging sentro si Kristo sa ating buhay. Alam ko pong gasgas na siya sa ating pakinig. Pero yun po lamang ang ating pwedeng gawin. Balikan natin iyon at tayo lumago sa ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na muling naipangaral sa amin. Tunay o Diyos, bilang mga tao, kami ay nagkakaroon, Panginoon, ng pagkatangi batay sa aming mga preferences. Patawarin ng Panginoon kami kung dumating man sa punto na nagkakaroon kami ng mga ganitong batayan para aming ibigin at kaawaan ng aming kapwa. Subalit, ipinakita niyo sa amin na kayo hindi nagtangi ng tao upang ligtas. Kaming lahat ay pare-parehas na makasalanan, walang anumang kaibig-ibig sa amin. Subalit, dahil ang iyong biyaya, kami inyong kinahabagan, kami inyong inibig. Kaya naman, Panginoon, sa aming mga manampalataya nakaranas ng pag-ibig na ito, bigyan niyo po patuloy kami ng biyaya upang ito ay aming may sa buhay, upang ito patuloy namin i-apply sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya tulungan niyo po kami sa aming po napakinggan na ito. Nawa ay hindi po ito humantong na napaig lamang namin ngayon, and then ito ay, O Diyos, ay naglalaho sa mga susunod na araw. Ito ay palagi namin dapat nasalayan. Kami bumalik sa iyong ebanghelyo. Kini Panginoon, diadalangin din po namin sila. Marahil meron na po dito ngayon na wala pang kaligtasan. Pinakita niyo, O Diyos, na kayo hindi nagtatangi ng tao. Gaano man kasama, gaano man makasalanan, tinatanggap niyo, O Diyos, ang tao kung siya'y magsisisi at mananampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya nawa, Panginoon, kung meron man po dito na wala pa sa iyo, mangusap kayo sa kanyang puso, makita niya na kung siya'y magsisisi ng kanyang kasalanan at lalapit sa aking Panginoong Yesus, siya'y tatanggapin ng Diyos. Kaya kayo po ang siyang tumawag, Panginoon, sa kaligtasan. Sa amin naman mga manampalataya, nawa ito ay nagdulot patuloy sa amin ng patuloy na biyaya at lakas upang kami ay makapamuhay ng kalugod-lugod, Panginoon, sa iyo. Kaya't muli, ang lahat ng ito ay aming nilalapit lamang sa iyo sa pangalan ng anak ng aming Panginoong Yesus. Amen.